100 taon na itong bahay na tinitirhan namin dito sa German province at unti-unti naming binibigyan ng bagong buhay. Ngayon, sisimulan namin ang pag-install ng bagong sahig, simpleng DIY pero malaking pagbabago para sa aming maliit na pamilya. Hi everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, ako nga pala si Pearly Alms. Nakapag-asawa ng German at nakatira dito sa province or probinsya dito sa Germany. Aside sa pag-garden and living simple life dito sa German province na isinishare ko sa inyo dito sa aking mga vlogs, I'm also excited na i-share sa inyo ang aming journey dito sa aming bagong bahay. Ito pala yung panghiwa sa floor. So, this is your room, anak. Are you excited? Guys, Oh, Hukmal! So fast! Ayan, bilis lang nakuha ng carpet. Then we will just roll it, no? So, it's just one time bringing. So it's really kaput siya. It's really old. Ang gagawin pala natin ngayon is papalitan natin ng bagong floor itong room na ito. So, ilang room na din yung napalitan namin ng bagong sahig. And bakit nga ba namin ito papalitan ng bagong sahig? Itong nakalagay kasi dito na carpet ay grabe, sobrang lumang-luma na. And baka magkasakit pa kami dito kung ito pa yung gagamitin namin. Dahil napaka maalikabok nito. du This one, yung sunod natin na ilagay. What is that? Innovation so the steps are not so loud downstairs. Okay. That's the purpose. I thought it's for the waterproof. No. I think I cannot make it here or it will make like that. Just make it on the other side. Huh? Because it always move if hindi mo siya lagyan. Hila na lahat. Diyos ko Lord. Habang gumagawa kami ng sahig, ikukwento ko muna sa inyo kung bakit nabili namin itong napakaluma na bahay na ito. 6 years na ako dito sa Germany and in the last 5 years, naninirahan lang kami sa apartment. Dito sa Germany, mostly yung mga tao dito is naninirahan lang sa apartment. In the last 3 years, nung una akong dumating dito sa Germany, ay doon kami nakatira sa Berlin, which is the capital city dito sa Germany. And of course, naninirahan pa rin kami doon sa apartment. And after 3 years, itong aking asawa is nakahanap ng trabaho dito sa Baden-Württemberg. Noon pa talaga, isa na sa pangarap naming mag-asawa ang magkaroon ng sariling bahay, lalo na nung nagkaroon kami ng anak. Dito kasi sa Germany, napakahirap manirahan sa apartment tapos meron kang maliit na bata. Kailangan mo din i-consider ang iyong mga kapitbahay dahil kung hindi, magrereklamo talaga ang iyong mga kapitbahay. Ilang beses na din talaga nung nakatira kami sa apartment na nagrereklamo yung aming kapitbahay dahil yung sa baba namin is matatanda na sila. And dito pa naman sa Germany, ang mga tao dito is very sensitive and nagrereklamo talaga usually kapag late night na tapos yung bata is naglalaro pa. Ilang beses din na kumatok yung aming kapitbahay, yung aming matandang kapitbahay sa amin and nagreklamo kapag yung bata is naglalaro kapag like it's already 8 in the evening or 9 sa gabi and maingay pa. Very stressing talaga. Sa awa ng Diyos at sa hard work na din ng aking asawa ay ito kami ngayon, 1 year ago nakabili kami ng maliit na bahay. Dito sa Germany, maliit lang talaga itong aming bahay at may malaking garden. I'm very thankful talaga, lalong-lalo na sa aking napakabait at very hardworking na asawa. Dahil syempre, isang malaking blessing din na magkaroon ng asawa na meron ding pangarap para sa iyong pamilya. Considering sa aming budget na hindi naman kalakihan, hindi din talaga namin kaya na gumawa ng bagong bahay. Pero I'm very happy naman dahil meron kaming
malaking garden, at itong bahay na ito, before we buy it, we already decided na kami talaga yung mag-renovate nito. And imagine 100 years old na siya, pero kung hindi ko sasabihin sa inyo na 100 years old na ito, hindi nyo malalaman na ganito na pala kaluma itong bahay na ito. At dahil nga dito sa Germany at kahit nga sa Pilipinas ngayon at kahit saang bansa, yung pagpapagawa at pag-renovate ng bahay ay grabe, super expensive talaga, lalo na yung manpower. Kaya naman kami lang talaga at DIY renovation lang talaga itong ginagawa namin. Dad, slide. Careful, Ethan. Wow, Papa. Oh, That is the slider. Watch it. Look, eyes. Wow, sharp. So, sanay na pala yan si asawa dahil dalawang room na yung nalagyan namin ng floor noong nakaraang taon. Naundang lang talaga yung pag-renovate namin dito sa bahay dahil marami kaming ginawa sa labas, and inuna niya yung kanyang middery house, at saka noong summer gumawa din ako, busy din ako sa garden, kaya na-stop yung paggawa namin dito sa loob ng bahay. So, marunong na yan siya, pati ako. Marunong na din akong maglagay ng or magtaod ba ng floor laminate, tawag niyan. Ito palang wall dito, plano ko siya na pinturahan pero not this time dahil minadali kasi namin itong room na ito dahil mayroon kaming bisita nga sa birthday ni anak, and gusto ko na dito na mailagay yung mga laruan niya ba para dito sila sa taas maglaro, dahil doon sa baba is napakadaming laruan and dumadami na talaga yung laruan ni anak, and every time naaapakan ko siya doon sa baba. So gusto ko na dito na sa room niya, own room, ilagay yung kanyang mga laruan. Oh. Ow. Ow. So, you clip your... Yeah. Oh, nice! Gut gemacht! Und der? Steht noch drauf? Das ist noch ein bisschen... I cut now. So the tiles don't have the same length. Because if we have both here, Then it will... Stable. So, yeah. Here's good. You're already... Kailangan pala yung ikat ni asawa para ano siya ba, hindi straight. I mean, kung dito yung last, dapat yung last is nandito. Anong pangalan yan? Not parallel. Basta. Ginaw. La. Okay. First. Mama. Ito na pala ang third room dito sa second floor na papalitan natin ng bagong floor dahil yung dalawang room namin, yung master's bedroom at yung Swishen Raum, which is nandun yung mga cabinet, is nalagyan na din namin ng mga bagong floor. So, ang floor na ginamit namin dito is this one is laminate ang tawag nito dito sa Germany. Napakahirap din magkabit ng ganitong floor dahil nga kapag kasi hindi mo siya nakabit ng maayos, kailangan kasi talaga na mag-click yung sa ilalim, parang may overlapping siya na kailangan mo siyang ipagdikit, na sinasabi ko nga as kay asawa na para siyang puzzle. Kailangan mo siyang idikit and kailangan mo siyang i-click, and kailangan siyang mag-click so you will know na nagdikit siya ng maayos. Very tricky niya dahil napakaliit nung mga agwat ng parang puzzle niya doon sa ilalim. Pero kailangan mo siyang talagang gamitan ng lakas para magdikit sila. Dahil kapag may isa na matanggal dyan, ay naku, matatanggal na yan lahat. And hindi ka din pwedeng makagamit dito ng glue. And ito kasi is mabilis lang siyang i-replace, kaso matagal siyang itaod. Ilang floor na din or ilang room na din yung nagawa namin nito, kaya medyo
meron na din akong knowledge kung paano siya gawin. So, ito nga yung floor na para sa room ni Ethan, and ito nga dito, hindi nga ito masyadong mahirap. Mas mahirap yung other floor dito sa taas. Mahirap man yung ginagawa namin na renovation, pero very fulfilling kapag nakikita mo na gumaganda na yung bahay, gumaganda na yung room. Ngayon nga na-realize ko, ang ganda pala ng ginawa namin, and mawawala naman talaga yung pagod pagkatapos mong makita ang resulta ng ginawa mo. Ito nga si Ethan, kahit super late night na, grabe yung energy talaga, hindi na din makapaghintay na matapos naming mailagay itong floor at malagyan na din, at para maipasok na din yung kanyang mga laruan dito. At syempre dahil nga simple lang yung pamumuhay namin dito sa probinsya, and hindi naman kami mayaman dito, wala din talaga kaming pangbayad na para gumawa nito sa aming bahay professionally. So sa mga magsasabi na ay mali yung pinagagawa ninyo, it's okay lang naman, you can comment kung ano yung mga mali na nagawa namin. Kami-kami lang din naman, at bahay din naman namin ito. So, hindi din naman kami masela na mag-asawa. I know na hindi naman talaga perfect itong paggawa namin, pero tama lang talaga sa amin ito na mag-asawa, at sobrang happy ko na nagawa namin ito siya. Imagine, I don't have knowledge ng ganitong paggagawa ng mga floor nung nasa Pilipinas pa ako. Dito ang dami ko talagang natutunan, pagpipintura, paggawa ng floor. Pati itong aking asawa, very resilient din dahil wala din naman itong knowledge about sa mga ganitong trabaho, pero sabi nga nila, natutunan naman, and every time na gagawin mo siya, the more na ma-experience at mahasa mo yung kaalaman mo. And 'di ba nakaka-proud, marunong akong magpalit ng sahig ng bahay. Hindi ko akalain na ganyan yung magiging knowledge na matutunan ko dito sa Germany. Yung iba naman, I'm sure, mas pipiliin nila na gawin ito professionally. Pero ako, in the name na meron kaming sariling bahay, magrereklamo pa ba ako? And we promise mag-asawa na gagawin namin ito together. Magkasama kami. Nagagawa naman lahat ng bagay, lalo na kapag mahal mo yung ginagawa mo, at para yan sa iyong pamilya. Since 1 year pa nga lang kami dito sa aming bahay, marami pa talaga ang mga bagay na kailangan ditong gawin. Meron pang floor doon sa first floor namin. May mga iilang rooms pa doon na kailangan talaga ng renovation, and I'm so happy to share it sa inyo kung ano yung progress sa aming bahay. And sana naman natuwa kayo dito sa aming video, sa mga na-share ko sa inyo. Kaya nga I realize na hindi naman talaga sa lahat ng bagay kailangan nating bumili, kailangan nating magbayad, kung kaya naman nating gawin. Kahit nga sa Pilipinas, itong aking asawa, every time na may mga kailangan na ayusin, siya lang talaga yung nag-aayos kung kaya naman niya. Kesa magbayad pa daw, or kahit hindi niya alam, kahit first time niyang gawin, sabi nga nitong si asawa, lahat naman ng bagay ay natutunan if you love what you are doing. So guys, it's already 7:55 ng gabi, and we still not finished, pero tingnan nyo naman, yan na lang yung hindi natin natapos, and ito na yung natapos natin. Tingnan nyo naman, excited na yan si Ethan. Ayan. So yan pa, so more than kalahati na yung nagawa natin. Baka matapos na talaga natin ito, though yung sa dulo yun yung mahirap, but mas maganda kung matapos na hanggang doon talaga, para yun na lang ang ikat ni asawa bukas. Isang cut lang naman yan. Ayan na yung ating nagawa, oh. Tingnan nyo naman, oh. Bagong floor. Oh, you like the new floor? It's just the same with the other. Oh, diba? Pero yung aking likod, grabe. Nagtukar na naman yung masakit ko na likod ba. Yun yung problema talaga kapag sobrang dami ng ginagawa kong trabaho. At saka ngayon nga is sobrang malamig na. Sobrang masakit ng aking likod. Hi guys! So, it's another day. Alas 5, 5:23 ng hapon. And, ayan, very dark na sa labas. And alam nyo, sobrang lamig talaga kagabi.
Dahil sa sobrang lamig, yung aming at saka ng toilet at saka yung aming body vanna or yung bathtub ay hindi nagkaroon ng tubig dahil dito sa taas ba, yung bathtub kasi namin is nandito sa taas, tapos yung sink, tapos yung toilet nandito sa taas. Naku, kaninang umaga hindi siya magamit dahil walang tubig, dahil yung tubig is hindi makaakyat dahil nag-frozen yung tube. We was so worried dahil nga first time namin maka-experience na ganyan, and I think not every time also here na really cold talaga. Parang this year lang siguro, this what do you call that? This season or this winter lang siguro na very cold. Mabuti na lang at meron kaming parang electric na heater, so pinainit ni asawa doon, and ngayong hapon is ayun, nagkaroon na kami ng tubig dito sa taas. So dito pa naman sa taas is yung aming washing machine. So ayan si asawa. We will finish it na para matapos na ito talaga ngayong araw. Maliit naman lang yan siya. Are you help Papa? Oh, Papa. Look, your child. Yeah, put it down. It will kaput. Ito na yung nangyari sa pangalan Swishing Realm. So, nandito yung aming washing machine, yung cabinet. Tingnan nyo naman, sobrang daming gamit. Hala, I need to make vacuum pala. And ito yung aming electric na heater, which is nadadala kahit saan. Yung iba kasi is nakamount. Wala palang heater dyan. Nandun pala. Yung mga ganyan na heater is nakamount. So, itong ganito is electric. Yeah. Tingnan nyo naman, sobrang daming damit. Happy birthday to you. So, ito nga yung isa pa sa pinagkakabisihan namin dito. Every summer is ang ginagawa namin is yung garden. Hindi ko na ma-renovate or hindi namin magagawa itong sa loob ng bahay. Kapag naman malamig at hindi ako makakapagtanim sa garden is dito tayo sa loob ng bahay magre-renovate. As part of living simple life dito sa Germany, hindi naman ako nagsisisi na ganito yung buhay ko dito dahil talagang if contented ka sa iyong buhay at ito talaga yung mga maliliit na bagay pero nagpapasaya sa iyo. Nakikita ko naman na masaya yung aking anak, pati yung aking asawa, and para sa akin hindi na kailangan to show off. Guys, natapos na namin. Hindi pa pala talaga tapos dahil si asawa is ginagawa niya yung dulo. Pero pakita ko sa inyo yung itsura. Grabe yung ilaw natin. So, ayan na siya. So, natapos namin dito. Ang mahirap is itong dito sa Ito dito sa corner. Tingnan nyo, merong isa na ginawa si asawa. Tapos, kailangan pa ng maliit dito. So, yan yung pinakat niya ngayon. Pagkatapos niyan ay tapos na ito, then i-vacuum ko lang, tapos pwede nang mailagay dito yung cabinet, yung puting cabinet. Hala, ka-excite! 2 araw lang namin siyang ginawa. Tingnan niyo. Ayan, may bago ng floor. So, ilagay ko dito sa other screen yung itsura nito nung nakaraan na hindi pa nagawa. So, are you happy? Guys, akala ko tapos na. Kailangan pala nating ibalik itong sa corner. So, ayan yung gagawin na asawa ko yun. Uy! I thought you need my help! I talk a lot or? Too spade. So, ayan o. Look in the corner. You can see it. Watch. It's a little bit so wide. We can fix when we buy bigger. Like this. Yun yung nangyari.
This I'm talking about. Ah! Shouldn't have shouted. Tingnan nyo yung bed niya. Ginawa niyang bahay-bahayan. You can see your poo-poo. So, hi guys. Ito na yung itsura ng room ni Ethan. Andito na yung kanyang mga laruan. Pero alam nyo ba, kahit nandito na yan, marami pa ding mga laruan sa baba. But at least, meron na talagang lagayan ng mga laruan. Dahil noong last time is doon nakalagay yung kanyang mga laruan sa aming eastzimmer or sa aming dining room. So, ito siya yung magiging room ni Ethan. But for now, hindi pa talaga si Ethan natutulog dito. Dahil tingnan nyo naman, wala yan siyang room. Tingnan nyo naman, wala yan siyang bed dahil nga si Ethan hindi pa yan natutulog na wala ako. Tapos si asawa naman ayaw naman na hindi niya ako kasamang matulog. So ito talaga para room kung saan si Ethan maglalaro. Tapos kulang pa din ito dito ng cabinet, but at least natapos na siya dahil nga noong nakaraan is ginawa namin siyang lagayan ng mga basura. I mean storage room, yung mga like mga cartoons at iba pang yung mga damit na ipapadala ko sa Pilipinas nandito. So ngayon much better na siya, and yes, ito na nga yung last room na pinalitan natin ng sahig, and I'm very happy dahil nag-iba talaga yung itsura niya na may sahig. Kaya lang feeling ko sobrang brown niya, and feeling ko din talaga na kailangang pinturahan yung dito para naman para maiba yung kulay. So habang wala pang room si Ethan dito, baka sisimulan ko na siyang pinturahan in the next days para meron akong gagawin. So, ayan. Sobrang sayang-saya ako dito sa ginawa namin. Simple lang talaga. Hindi naman siya perfect dahil kami lang naman din ang gumawa ay hindi naman kami mga professionals. Pero para sa amin din, bahay naman din namin ito. And para sa amin din, sobrang saya na fulfilling na nagawa namin siya. So, yan lang muna for today's video. Don't forget to like and subscribe, and we'll see us again in our next vlog.